Mga kabayan. Saan man panig kayo ng daigdig, nandito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arates po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kahit po napakalaki po ng problemang kinakaharap ng ating mga OFW, hinggil po dyan sa bombahan, no? Ng mga missile. Umuulan po ng mga missile sa magkabilang panig sa pagitan po ng Israel at nitong Iran, no? Nagawa pa rin po ni President Bongbong Marcos na tumulak papunta ng Japan para dumalo po sa tinatawag nating World Expo, no? Hindi ko po alam kung gaano po ka-importante itong mga World Expo na to. Alam ko ano po yan eh. Mga sa mga exhibition lang, no? Na ipagpapalit mo yung pag ipakita mo na ikaw ay presidente, na ikaw ay concerned, no, sa mga OFW natin. May mga natatrap na po kung saan bahagi ng Middle East. May mga humihingi po ng saklolo sa Israel, no? Sana yung serbisyo natin sa mga OFW hindi lang po simpleng sasalitaan lang, no? Kasi pinupuri natin, bagong bayani. Tapos sa totoo lang po, yung OFW na lang po talaga yung nagbumubuhay ng ekonomiya natin, no? Yung nagpapasok po ng mga dolyares sa atin. Okay. Kaya nakakasama po ng loob, no? Wala naman siyang malinaw na tagubilin. Yung hinihintay natin yung mga very decisive eh, na merong sasalo sa kanila, merong takbuhan. Ang linaw po kasi nung sa totoo lang, napakalinaw po. Ibang-iba po talaga si Tatay Digong. Nakita nga natin, no, nilalaanan po talaga ng budget yung repatriation ng mga OFW. Mabuti na lang talaga hindi siya yung pangulo natin nung panahon ng pandemya kasi bilyon-bilyon po yung ginastos ng ating gobyerno para po sa mga OFW ng pandemic. Wala na silang trabaho, sarado lahat eh. Napauwi po ang milyong Pilipino ni Tatay Digong. Ito po, daan pa lang, wala pang libo. Daan pa lang po yung humihingi ng tulong para sila makauwi. Okay. Parami po ng parami yung mga spokes. Hindi po nakakalinaw yung mga spokes eh. Alam nyo, yung mga spokesperson po ng kung ano-ano, sila na po nag-aaway-away. Alam niyo, parang nag-create kang mga entity na hindi naman, wala naman dati. Tapos ngayon nag-aaway-away, nakakagulo dito sa gulo ng impormasyon. Sa bagay, yan naman ang gusto nila. Ang gusto kasi nila yung halo-halong impormasyon. Salita sila ng salita na ayaw nila ng fake news. Salita sila ng salita, ibig nyo sabihin, yung mga spokesperson na yan, walang nagpe-fake news dyan. Iba-iba yung sinasabi. Sinong tama ngayon dyan? Yun ba talaga purpose ng gobyernong ito? Manggulo sa mga utak ng mga tao? Guluhin? Panay atake. Yung AI na pinagkakalat nila, pati yung AI sinisiraan na fake news, na fake daw yung pag-AI daw, gumamit ng AI, fake na.
Lahat po ng buong mundo gumagamit ng AI. Sa Pilipinas lang po nagsasabi na ang AI ay fake news, peke. Pag AI ang ginamit, peke. Wala na tayong magagawa. Balik tayo. Buong mundo gumagamit ng AI. Kaya uma-advance na technology sa mga bansa nila dahil AI na po talaga. Dito sa atin, gusto yata bumalik tayo sa talagang yung mano-mano. Okay, yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang inintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, wala po tayong nahihita tuwing si BBM ay pumupunta sa ibang bansa. Matagal na po natin yan. Yung mga sinasabi niyan, una siyang pumupunta sa ibang bansa, to attract foreign investments. Meron po bang foreign investors na napunta rito? Wala. Di po ba? Hindi naman literal na wala. Ang ibig ko sabihin, yung mga big foreign investors na ina-announce nila katulad ng mga Google, Apple, mga Microsoft, hindi po nagpunta rito. No? Walang mga malalaki. Kasi kung merong malalaki, in-announce na ng in-announce yan. Yung mga hukay nga eh. Kung mag-announce yung mga yan, grabe. Okay. Alam po ninyo, sa totoo, parang kung ako OFW sa Iran, sa Israel, at sa Middle East, talagang magtatampo talaga ako. No wonder, bokya sa mga OFW itong mga kandidato ni BBM. Kasi hinahanap nila yung pagkalinga ni PRRD. Hinahanap nila yung pagmamahal ng Duterte sa kanila. Wala eh. Parang nagbobombahan po ngayon. Wala pa rin pong force repatriation. Bakit po ba ayaw nyong ganito lang kung ako po, no? Wag niyo naman sabihin na ba't ka ba nakikialam ba doon? Hindi po. Mas maganda po sigurong sabihin na may plano na tayo na lahat po kayo ay inaanyayahan na namin na lahat ng Pilipino sa Israel, inaanyayahan po namin na ganito. Diyan po yung mga binabayaran nating mga ambasador. At kung ano pa po yung tawag diyan sa mga konsul. At lahat po ng tao na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito na po yung time nila para kumilos talaga. Uutusan nyo lang, Mr. President. Yung mga ambassador po ng Iran at Israel at lahat po ng mga nagtatrabaho dyan, ang dami natin departamento. May DOLE, may OWA, meron pa pong DMW. Makikipag-ugnayan po sila, makikipag-deal po sila sa mga gobyerno ng mga bansang to, patatakasin lang po namin yung mga OFW. Pwede po ba ganitong oras, wag po muna kayong mambomba o kaya pakiiwasan po to na bombahin tong kasi dito sila dadaan? Kaya po yun, pwede po yun eh. Kaya nga tayo nakikipag-diplomatic relationship sa mga bansang yan. Nakaka-frustrate na wala akong mabasa sa media natin na may plano ba para sa mga OFW. Ang plano lang po ba magtago? Tapos wala rin tayong naririnig, maglabas kayo ng pondo para lahat ng uuwi, bibigyan nyo ng 80,000 para tuloy-tuloy yung bahala na sila kung anong gagawin nila sa 80,000, makatulong pansamantala sa kanilang ikabubuhay.
Pag-releasein. May narinig ba kayo na maglabas ng budget para sa mga uuwing nagtatrabaho sa Israel at Iran o sa Middle East? Kasi pang-attract din yun eh. Alam niyo, iniisip nila habang nagbobombahan, gusto na siguro, yung 150, meron na pong bilang 150. Ano na pong balita sa kanila? Media. Nasaan yung mga media natin? Ano nang balita doon sa mga humihingi na sila'y pauwiin, yung 150 na OFW sa Israel? Ano na po balita sa kanila? Diyan po dapat magagamit kayo. Hindi yung mga balitang panay anti-Duterte ang mga pinagsabi nyo. Para napapanatag po yung mga lahat ng OFW sa buong mundo. Wala tayong alam. Nakatutok ako sa balita, wala akong makita. Ang mga pinag-uusapan kung ano yung sinabi na spokesperson na ganyan. Parang kaya nagpaparamihan ng spokesperson para meron ibalita yung media. Yun ba yun? May spokesperson si BBM. May spokesperson yung kung House of Representatives. Iba pa yung spokesperson ng impeachment court, iba pa yung prosecutors. Iba-iba po sinasabi na lahat sila. Iba-iba yung mga pinagsasabi ng bawat spokesperson. Ang gulo-gulo na. Kayo media, nasaan na yung mga balita nyo? Ano na po yung nangyayari doon sa 150? Arnold Clavio, yung AI, masyado kang concerned. Wala ka ba malang sasabihin sa mga naiipit na OFW? Tapos mababalitaan pa ng mga OFW, pupunta sa Japan para umattend ng World Expo. Wala naman po akong naririnig ng mga presidente, mga leader ng iba't ibang bansa sa mundo na aating dyan. Ganun po ba ka-importante yan? Kasing importante po ba yan ng mga APEC summit? Na kailangan tayo doon? Gaano ka-importante yung World Expo habang meetingin nyo? Ang hirap, no? Ang hirap po talaga pagka kasi naghihirap yung para kung nakinikinita. Tama po yun, may bomb shelter sila. Yun na yun. Yun na yung ano natin na kasama yung mga Pilipino sa bomb shelter. Wala tayong option. Wala ba kayong i-announce na may 80,000 na pagdating nila sa Pilipinas, may 80,000 sila na pwedeng pagsimulan ng pangkabuhayan package? Bakit po importante sa akin yung 80,000? Kasi yung nakatira sa Imbornal, binigyan nyo ng 80,000 eh. Kinakailangan mag-viral bago nakakasama na loob. Mo minsan talagang tapos eto si okay. Halo-halo na lang po Halo-halo na lang po ang pag-uusap natin. Tinatanong si Roque. Kasi sabi in-announce po yan, di ba? Akala natin totoo na dinenay yung application. Dinenay. Yung application for asylum ni Roque. Di ba? Sabi ni Remulla. Ngayon, sinabi ni Roque, fake news si Remulla. Tinatanong na reporter si Remulla, bakit ba natin pag-uusapan si Roque? Baglang gano'n na lang? Biglang hindi na pwedeng pag-usapan si Roque? Wala daw kinalaman sa impeachment. Si Roque daw ay basta may hinaharap sa kaso. Tapos okay lang sa media yun.
Okay na sa media yun. Wala nang follow-up, wala nang... Kasi sinabi na ng mga amo nila eh. Huwag nang pag-usapan si Roque. Huwag nang pag-usapan si Roque. Alam nyo kayong mga media, tapos magtataka kayo. Yun yung katakataka sa media eh. Tapos magtataka kayong media, sasabihin ninyo na bakit yung mga tao pag maghahanap ng balita, hindi sa mainstream media tumitingin. Hindi sa mga site ng mainstream media, kundi sa mga AI-generated content. Grabe, ang tindi po ng ano, no? Ang tindi po ng pinahiwatig. Si Tatay Digong, ang dami po talagang problemang kinarap. Promise. Sunod-sunod na bagyo. Swerte talaga eh. Swerte lang talaga eh. Marunong talaga yung nasa taas eh. Napakaswerte po. Kasi kay Tatay Digong, pinakamalalakas na bagyo, sunod-sunod na lindol, pumuputok kayong mga bulkan. Yung as in, putukan ng bulkan ha. Malalala po yung putok ng bulkan ha. Yung tipong nag-evacuation po lahat. Minsan nga sa evacuation pa, nagkaroon pa ng mga, sa evacuation center, biglang bumagyo, di ba? Nagkaroon pa ng maulan. Tapos, naalala niyo yan? Tapos may dalang pandesal si Lenny. Samantalang sa evacuation, no, sagana sila. Ano kaya mangyari sa, yun lang, natatandaan ko, bagyo lang, kamot na ng ulo. Anong gagawin natin? Bagyo pa lang yun, hindi pa magkasabay yung pagputok ng bulkan at bagyo. Pandemya kaya. Marunong talaga yung nasa taas. Yung alam na kung sino yung may kakayahang pangulo, doon binibigay yung mga problema na mabigat. Pero nalagpasan natin yun at wala tayong problema, no? Kaya yun, doon tayo sumaludo kay Tatay Digong. Bakit po Tatay Digong ako ng Digong ngayon? Kasi 100 days po ni Tatay Digong ngayon sa pagkakakulong. Siya na po ang pinakamatandang nakakulong dahil sa political na pag-uusig. Pinakamatandang political prisoner. Yung pong nagsasabi na human rights yung pinagtatanggol nila na ICC. Hindi nila makita yung human rights ng isang 80 anyos. Kagyat, bigyan nyo na po ng interim release. Alam nyo kung may mangyari dyan kay Tatay Digong? Walang pinalangpas, no? Lahat ng imbitasyon ng bansa. Kaya si Hodang may malaking problema sa OFW. Yan ba hindi ba pwedeng ang papuntahin na lang yung mga tourism secretary, expo? Siguro naman maunawaan ng mga Hapon. Sa bagay, kung nangungutang nga tayo, talagang, so ano yung pinapakita niyan? Mas mahalaga yung pangungutang kaysa sa inyo, mga OFW. Pupurihin kayo, pero pag panahon na kailangan niya yung mga aksyon para mailigtas kayo sa kapahamakan, ang nakakasakit nun, bahala naman na muna daw kayo, mga individual at pamilya nyo magpasya kung gusto nyo magpa-rescue o hindi. Pero ang gobyerno kasi, wait and see. Wait and see. Unang bomba pa lang na napunta sa Israel o sa Iran, pagka nagkabombahan na po ng missile, iligtas mo na kagad yung mga ano mo. May polisiya ka na iligtas sila. Automatic dapat yun, Mr. President. Ngayon, yung gustong makipagsapalaran pa rin dahil sa tingin nila, wala naman naghihintay na magandang bukas sa kanila sa Pilipinas.
Makikipagsapala rin pa rin para mag-stay. Yun na lang po yung maiiwan doon. At their own risk. Ito po hindi. Wala silang option na ganun eh. Pagpapasyahan muna nila kung magpaparescue sila bago i-rescue. Grabe. Naghihintayan, teka-teka lahat. Pare-parehong may mga nuclear yan eh. Nuclear weapon po yung mga yan. Tandaan po natin. Ang mga bansa po na may nuclear weapon, hindi siguro papayag yan na magpatalo. Okay. Ano pa po yung makaugnay na balita? Nakita niyo po yung mga spokesperson. Halimbawa po to. Hindi ko po alam kung ano yung purpose. Ang alam ko, kaya may spokesperson. Para naglilinaw po ng mga issue. Baliktad po eh. Mas maraming spokesperson. Mas gumugulo po yung issue. Napunan niyo ba? Meron na si Abante, anak ni Abante. Meron pang bago si Bukoy. Meron pa si Anticler. Meron pa dun sa impeachment court. Panay opinionated. Kanya-kanyang opinion. Ito po yung, bibigyan ko kayo na halimbawa. Ito yung sinabi ni Bukoy. Alam na natin yung naganap, di ba? Tignan nyo po. Sabi ni Bukoy, ito po yung spokes ng prosecution team. Yung prosecution team po, yung mga HOR member o yung mga congressman na uusig kay BP Sara. Ito sabi niya, it is unusual and absurd for the Senate to order its co-equal branch, House of Prosecution. Ayan. Unusual daw and absurd for the Senate to order its co-equal branch. Ang tagal na pong pinapaliwanag to ni Chis Escudero, hindi kayo co-equal pagdating sa impeachment. Sa impeachment, prosecutor yung House, yung Senate, judge. Co-equal ba yun? Ang layo naman. Uutusan kayo dahil inuutusan talaga ng judge yung prosecutor. Ano ang hindi mo maintindihan doon, Bukoy? Oh, di ba? Yan, nakakagulo yan. Sasabihin naman ng ni Abante, mali yung ginagawa ng mga senador. Sasabihin naman ng spokesperson ng impeachment court, imbes na kayo magdadakdak, maghanda kayo sa mga kalaban ninyo. Nag-aaway-aaway pa. Ang dami na ngang magagaling sa Pilipinas. Nadagdagan pa itong mga spokes na to. Lalong gumulo. Ang purpose nyo, ang akala kong purpose ninyo, kaya may mga spokes para malinaw sa mga mamamayan. Yung nagaganap. Baliktad eh. Lalo kayo nagkakagulo. Okay, punta po tayo rito sa sa balita dito sa nangyayari sa palasyo. O katulad nito. Marcos open to talks on rejoining ICC. Sabi po ni Castro, si BBM daw, open daw po siya sa pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Very good po, Mr. President. Alam niyo po, yan po hinihintay ng mga kalaban ninyo. Sino yan? Dilawan, kakamping? Alam niyo, akala niyo ba mga maasahan yung kakampi ang mga yan? Kamakailan lang, Mr. President, ang tawag sa inyo niyan. Ha? Alam mo kung ano tawag niya sa'yo, BBM? Ang tawag nila sa'yo? Anak ng diktador. Pamilyang magnanakaw. Nagbago na ba sila? Hindi.
Inuna lang makipag-alyansa sa inyo. Inuna lang makipag-alyansa sa'yo para ibagsak si VP Sara kasi alam nila eh. Kung dalawa yung aatakihin nila, ikaw bilang Marcos at si VP Sara bilang Duterte. Sabay nila, hindi kaya ng puwersa. Hindi kaya ng puwersa ng mga dilawan, kakamping, lalong-lalo na makakaliwa, nabanatan kayo na sabay. Nakikipag-alyansa sa inyo yung mga makakaliwa para pabagsakin yung Duterte. Pagbagsak na yung Duterte, mas madali kayo. Inuna lang yung malakas na kalaban, di ba? Yun eh. Sama-sama kayo kasi hindi nyo kaya mag-isa yung Duterte. Kinakailangan nyo magsama-sama. Halimbawa, natupad yung pangarap nyo na mapabagsak yung Duterte. Sa tingin nyo, titigilan kayo niyan. Pag bumalik ka sa ICC, ang Pilipinas sa ICC, sino bang inirereklamo sa ICC? Mga presidente ng mga bansa. Para kang kumuha ng bato na ipupukpok mo sa sarili mo. Sa tingin mo sila Conti, walang makikitang ikakaso sa'yo. Ang tawa ko lang. Tuwan-tuwa pa yung mga loyalista eh. Masaya pa sila na babalik tayo sa ICC. Akala nyo kakampi niya sila Conti, sila Colmenares, kala nyo? Ang tawa ko lang Kaya lang, mabuti na lang, matatag yung mga Duterte, hindi nyo kakayanin. Swerte mo. Swerte mo lang, hindi mo mararanasan yung ginagawa nyo kasi hindi nyo naman mapapabagsak yung mga Duterte. Malas nyo, pag presidente na si Sara, ano na nga sabi ni Sara? Pag tinuring niyang kaaway, habang buhay. Imposible naman yun. Tawag sa'yo, anak ng diktador, pamilyang magnanakaw. Tapos biglang kakalimutan na nila, hindi nila nakakalimutan niya. Nag-uutuan lang kayo. Buti na lang, hindi nyo kakayanin yung Duterte. Hindi naman. Hindi naman ako naniniwala. Pinasasaya lang din naman. Sasakyan lang din naman natin. Kala naman nila takot na takot tayo. Eto sa akin lang po to. Hindi po to opisyal. Alam nyo sa totoo, yung mga sinasabi ni Tatay Digong na destiny ko to na makulong sa ICC. Tinanggap na ni Tatay Digong yan, yung worst na pwedeng mangyari sa kanya. Ang worst na pwedeng mangyari kay Tatay Digong, mamatay siya sa kulungan. Tinanggap niya na yung destiny niya. Pero beyond that, ang kaakibat nun, pagiging bayani niya. Alam niyo yun? Ibang klase po yun. Pinakulong siya dahil gusto niyang mailigtas yung Pilipinas laban sa narco-politics. Pinakulong siya dahil nilabanan niya mga magnanakaw na oligarko. Pinakulong siya dahil naglingkod siya ng tapat, hindi siya nagnakaw sa mga Pilipino. Di ba? Tapos namatay siya sa kulungan. Bayani po yan. Ayoko pong mangyari yun. Pero kung tinanggap na ni Tatay Digong yun, pero ang balik ng tao, para ko na nakinikinita, kung ilang milyon pasensya na kayo. Alam ko po, wala na tayong ganong audience, pero okay lang. Tuloy lang tayo.
Kasi hindi ko napagod ako kanina. Ewan ko kung bakit ako napagod sa brigada, sa Berada Aguila. Ang dami, napagod po ako kasi naglilipat ako eh. Kaya hindi normal lang ko, madali na ako mapagod eh. Ngayon, bumili na naman ako ng mga, alam mo yung mga walang-wala talaga. Punta naisip ko, gusto kong kumain. Sabi ko, maraming karinderya sa baba. Pagbaba ko kagabi, wala akong makita na bukas. Nagsasara pala. Anyways, ayan, isa. Ito po. Ano pang balita rito? BBM not missing Japan. Meron pang balita dito eh. Yung si saan na ba yun? Ayan, Palas Bax Remulla. Ayan. Tons Roque. Ayan. Alam mo naman, so sinusuportahan po ng Palasyo si Crispin Boying Remulla from accusation by former presidential spokesperson. Yung sabi po di ba sabi ni Harry Roque, nakakadalawa na raw na fake news si Remulla. Una, yung multiple passport. Fake news, di ba? Dahil sabi ni Roque, isa lang ang kanyang passport. So, pag napapatunayan po na fake news sila, ano pong ginagawa nila? Tumatahimik lang. Ininsist ba nila na meron pang ibang passport? Dapat kasi hindi tayo nakakalimot eh. Kalawa, ito na naman. Nireject daw. Sabi nga ni Roque, hindi, katunayan, magtuturo na siya sa Netherlands. Magtatrabaho na siya. Magkakaroon na siya ng working permit. So talagang, kasi kung reject po yan, palalayasin na siya eh, di ba? Di ba? Pag nireject yung asylum mo, ano pang, di ba ganyan si Tebes, di ba? Rejected siya yung asylum niya. Hindi ka na welcome. Ibig sabihin, ayaw ka na namin. Meron lang certain na buwan kang tatagal doon. Ganon din si Roque sa Netherlands. Kung talagang rejected na, sabi ni Roque, bakit may mga working permit pa siya, etc. Tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, sabi ni Auntie Claire, ito po ang kakaiba rito, no? Si Auntie Claire. Sabi po niya, naniniwala ito, Palace Press Officer Claire Castro stood by Remulla noting that the DOJ's information came from credible intelligence sources. Let's not forget, sabi ni Auntie Claire, that DOJ has intelligence assets and they provide the relevant information to the Department of Justice. So may intel daw po. So ibig mo sabihin, totoo na na-reject si Harry Roque. Ang lakas naman ang loob ni Harry Roque. Nasabihin hindi siya na-reject, yung pala na-reject siya. Bakit nung tinatanong si Remulla, wag na daw pag-usapan si Roque? Sige nga, Auntie Claire, Paul Farm na pro-BBM at anti-Sara Duterte, yung nagtatawag na piyona kay Sara Duterte, binanatan mo ba? Hindi, di ba? Okay lang naman sa amin. Ako, okay lang ako eh. Na umamin kayo na kami ay anti-Duterte. Yun yung problema nyo. Nagkukunwari kayo na kunwari patas kayong mga media. Wala namang problema. Wala kaming problema sa mga loyalista. Anti-Duterte sila. Kayo rin dapat. Kayo rin dapat umamin kayo na anti-Duterte kayo para walang problema. Ang laki-laki ng problema ng
walang aksyon sa repatriation. Arnold Clavio, ito, ayaw mong Maraming salamat po sa mga bumabati sa akin. Mamaya po, pagkatapos natin nito, ibibigyan ko kayong magtanong kahit mga personal.